Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 9, talata 1 hanggang 8. Sa mabuting balitang ito, ay may dinalang isang paralitikong nakaratay sa higaan ng mga tao sa Panginoong Hesus. Nang makita ni Hesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Mayroon doong mga eksperto na tagapagturo ng kautusan na nagbulong-bulungan. Sinabi ng ekspertong ito sa kanyang sarili, nilalapastangan niya ang Diyos, sapagkat ang Diyos lamang ang maaaring magpatawad ng kasalanan. Ngunit nababasa ni Jesucristo ang kanyang iniisip. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, ano ba ang mas madali? Ang sabihing pinapatawad na ang iyong mga kasalanan o ang sabihing tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang lalaki at umuwi. Napakaganda ng mabuting balitang ito, sapagkat nakikita ng ating Panginoong Jesucristo hindi lamang ang sakit na pisikal ng tao, kung hindi ang sakit sa kaluluwa. Kaya nga ang unang-unang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay pagalingin ang kaluluwa. Kaya nga sinabi niya sa taong paralitikong ito, pinapatawad ng iyong kasalanan. Sa kanya lamang sinabi na tumayo ka at lumakad. Sa madaling salita, ikalawa lamang ang pagpapagaling sa katawan. Ang larawang ito ng tao na nakaratay sa kanyang higaan, hindi makakilos, ay larawan ng taong nasa kasalanan. Ang taong nasa kasalanan ay nabubuhay lang sa isang maliit na mundo. Isang maliit na mundo kung saan siya ay nakatanikala. Hindi na siya makabangon doon. Hindi niya na maiabot ang kanyang kamay sa kanyang kapwa. Hindi niya na kayang tumungo upang magkaroon ng ugnayan sa iba. Isang taong paralitiko, pinabibigatan ng kanyang maliit na mundo. Isang taong nasa kasalanan, naputol ang ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Sa mabuting balitang ito, makikita natin na may pag-asa ang ganitong uri ng tao. O maaari nating sabihin na tayong lahat ay may pag-asa. Sa tuwing tayo ay nasasakdal sa maliit at madilim na daigdig ng pagkakasala, isinisigaw ng ating Panginoong Jesucristo na pinapatawad na ang iyong kasalanan. Bumangon ka. Wala nang kapangyarihan sa iyo ang maliit at mabigat na higaan. Buhatin mo ito dahil may lakas ka na upang makawala, upang makalabas sa maliit na kulungan, sa maliit na daigdig ng kasalanan na larawan ng higaan. Ang mabuting balitang ito ay konsolasyon, sapagkat sa araw na ito, unang-una ay pinatutungkulan ng ating Panginoong Jesucristo ang totoong dahilan ng ating mga paralysis. Ang totoong dahilan kung bakit hindi tayo makakilos, kung bakit walang ugnayan sa Diyos at sa ating mga mahal sa buhay. Ang totoong dahilan ay ang kasalanan. Sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating mga kasalanan ay pinapatawad. Ikalawa niyang ginagawa ay binibigyan muli tayo ng lakas na bumangon sa buhay. Lakas na maglakbay muli, na wag nang maikadena ang ating mga sarili sa mga pagkakamali ng nakaraan. Sinabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, tumayo ka na, buhatin mo na ang higaang iyan. Ang ibig sabihin, yung ating kinasadlakan, yung mga higaan na napakadilim, ay wala ng kapangyarihan sa atin. Kung hindi bubuhatin natin
ang mga higaan, ang mga pait at kadiliman ng nakaraan, upang ipakita na mayroon na tayong lakas sa ibabaw ng mga ito, upang ipakita rin sa lahat ng mga taong nakatingin, nagbabantay, na makapangyarihan hindi tayo, kung hindi makapangyarihan ang Panginoon. Ang pagdadala ng higaan ay pagtestigo sa pag-ibig at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.